Bilis. Good afternoon mga kapatid. Welcome sa Saved by Grace Reformed Baptist Church. At ayun, ulitin ko, ang hinohold po ng church na ito ay yung 1689, where covenanted ng confessional ang church natin. Ito ang ating hinohold. Naniniwala tayo sa Reformation, no? We hold the Reformed faith, kaya sakto yung ating kinanta at yung pag-aaralan ngayon, very timely, na ito yung isa sa mga doktrina na nagkaroon ng maraming issue at dito talaga hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang maraming mga religion. Pero syempre, dahil ang hinohold natin ay salita ng Panginoon, we claim na ito ang pattern or disenyo ng Lord towards salvation. Okay? Pag-aaral natin ay of justification. Nasa chapter 11 na tayo. Ito yung ating binubuksan ngayon. 11.1. Pwede natin basahin. Those whom God effectually called, He also freely justified, not by infusing righteousness into them, but by pardoning their sins and by accounting and accepting their persons as not for anything wrought in them or done by them, but for Christ's sake alone, not by imputing faith itself, the act of believing, or any other evangelical obedience to them as their righteousness, but by imputing right unto the whole law, and passive obedience in His death for their whole and soul righteousness by faith, which faith they have not self. It is the gift of God. Okay. So, overview ng chapter 11 natin. Paragraph 1, ito yung nature ng justification. Nandito yung definition at quick overview sa lahat ng paragraph hanggang paragraph 6. Sa paragraph 2, ang tatakal natin dito ay yung faith and justification between the instrument and the act. Paragraph 3, the basis of justification, the work of Christ. Paragraph 4, justification, eternity and time. Paragraph 5, the ongoing fruit of justification. At paragraph 6, justification and old covenant believers. So, tatakal muna natin ngayon ay paragraph 1. Unti-untiin natin to. Bakit? Kasi sabi nga, ito nga yung isa sa mga importante nating doktrina na dapat nating panghawakan. Okay? Kasi pag nagkamali tayo dito, alam na natin na hindi natin hinahawakan ang ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Kasi yung kinanta natin kanina, para masabi natin yun ay good news, kailangan nakakabit yung salitang alone. Yes, alam natin, maraming mga nagkiklaim na meron silang pananampalataya, pero hindi alone. Okay? Hindi lamang. Kaya ito yung pagkakaiba or nagkakaroon, dito yung distinction ng mga reformers doon sa iba pang mga religions. Or specifically, pag-usapan na lang natin, dahil ang kanilang target, no, ini-aim na audience nito, then, syempre, yung bukod sa kanila, yung mga Roman Catholic, majority ng kanilang mga audience dito, okay? O mga readers. So, gusto nating mapag-usapan, by this particular doctrine is the Reformation churches were primarily distinguished from the RCC. Ano ibig sabihin nito? Itong particular doctrine na to ay pagpapakita ng kung gaano tayo nakahiwalay sa Roman Catholic Church. Kung gaano kalayo yung pagkakaiba. So hindi natin pwedeng parehas. Yung Reformed at yung Roman Catholic, hindi sila parehas. Okay? So malaking bagay or malaking pagkakaiba pag justification ang pinag-uusapan. Sabi nga ni Benjamin Kitch, other subjects a minister may preach upon, and that unto the profit and advantage of the people. But this he must preach, this he cannot omit if he would truly preach the gospel of Jesus Christ. So marami na pagkakasundo naman, may mga preachers
na talagang may nagkakaisa tayo sa iisang subject, naniniwala sila sa Trinity, naniniwala sila sa nature ni Christ na siya ay tao at Diyos. Yun nga lang, kung sila ay faithful talaga sa pag-preach ng gospel, hindi pwedeng hindi nila to ma-preach. Okay? So, hindi nila pwede to na iwasan. Okay? Kasi pag iniwasan nila to, syempre, sabi nga ni Benjamin Keach, ito ay yung nagpa-profit at for their advantage. Okay? Kaya, lagi nating sinasama sa ating preaching, every Lord's Day na tayo ay nananampalataya, tayo ay justify by our faith alone in Christ alone. So, ang question natin na dapat sagutin ngayong umaga, how can sinners stand right before God? Okay, so balik tayo. 7, nandun yung covenant, kung paano kung paano ginawa ng Panginoon yung kanyang plano, kung paano niya inirelay sa tao. 8, yung mediator, si Christ, siya yung nag-accomplish para mangyari yung covenant. 9, ay paano ilalatag yan yung ng God, yung kanyang plano na salvation? May free will lang tao. So nilinaw natin na nung tayo ay wala pa sa pananampalataya o wala pa sa Panginoon, ang ating bias ay yung ating nature na makasalanan. Okay? So no way na hindi tayo ay titingin sa Diyos at pipiliin. Kailangan ng regeneration, kailangan ng paghuhugas at pagbibigay ng bagong disposisyon sa isang tao. 10, paano ilalatag yung grace niya? Okay? So, dito naman napunta yung effectual calling. Tayo ay tinawag externally at internally. Tinatawag tayo externally through preaching the gospel, pero para hindi tayo magtataka, kung 20 yung napag-preachan natin, may 2 o 3 lang yung tumugon, ibig sabihin, sila lang yung nagkaroon ng irresistible grace or effectually call, internal call by the Spirit. So, nalaman din natin na sa effectual calling, isinama na rin dun yung regeneration. So, hindi siya pwedeng paghiwalayin. At din natin alam kung ano ang order, pero very dikit yon. Hindi pwede, ang punto, hindi pwede na may regeneration pero walang effectual calling ang Diyos, or na may effectual calling ang Diyos pero walang regeneration. Dapat yon magkadikit na magkadikit. Okay? So yon, inalalatag ng Panginoon yung kanyang grasya. Paano niya ilalatag? By calling His people. Sino itong mga people na to? Yung mga elect, yung mga chosen. Okay? Hindi tayo nagtuturo ng universalism na lahat ay pinagkamatayan ni Kristo. Kung sino lang yung binigay ng Ama, sabi nga kanina sa preaching, sa John 17, kung sino yung binigay lang ng Ama kay Kristo, siya yung pinagkamatayan ni Christ sa cross. Siya lang yung ni-redeem. Kung ilan yon, siya lang din yung maliligtas at i-raise up in the last days. Okay? So, maliwanag sa atin yon. Nandun na tayo sa pagtawag. Kung makikita natin, kung meron tayong, di ko nailagay pala yung chart, nagsimula sa decree. So, decree, nagkaroon ng election. Tapos, sa election, nagkaroon ng objective blessing. Ano yung objective blessing? Ang kumikilos ay ang Panginoon. Ang objective blessing, ito yung mga regeneration, effectual calling, conversion. Kasi yung faith natin, galing din sa Panginoon. So, repentance, galing din sa Panginoon. Objective yon, hindi pwedeng mabago. Dito, ang pinag-uusapan na natin ngayon na dito, sa pangalawang portion ay yung subjective blessings. Ito naman ay yung meron kang response pero hindi siya work. Okay? Ano ba yung mga nandun? Nandito yung sanctification. Nandito yung yung liberty. Nandito yung assurance. Nandito yung growth. Nandito yung lahat ng mga dito tayo nagkakaiba-iba ng, kunyari, ikaw, marami,
ganto kalago ikaw, ako ganto lang kalago. Pero pare-parehas tayo ng justification, pare-parehas tayo ng pagka-call, regeneration, iisa lang yung level. Okay? So, paano natin makikita na sobrang ma-level, mag-grow siya sa isang, yung kanyang pananampalataya ay nagbubunga? Ang Lord talaga ang makakita nun. We can say lang na siya ay namumunga, pero hindi natin siya pwedeng i-level, sukatin. Ang Panginoon yung magsusukat nun. Siya lang nakakakita ng kung gaano kataas ang kanyang paglaguna. Okay? So, nandito pa rin tayo sa justification. Sabi nga ni James Renihan, Baptist Symbolics, God is Lord of creation and rightly deserves the worship of all His creatures. Yet, they are fallen beings, having made themselves God enemies by their fall into sin. How can they worship Him as Lord if they are His foes? Nehemiah Cox expressed the matter in this way. That article of our faith, which concerns the justification of a sinner in the sight of God, must need to be acknowledged to be of great importance, and we ought to be more careful of nothing than that our minds not be corrupted from the simplicity of the gospel, and we move from our steadfastness thereabout. Without doubt, this is a great issue. Ano yung ibig sabihin nito? Ang pagpapakita lang dito na napaka-importante ng doktrinang justification. Wag natin, marami kasi mga Kristiyano ngayon na hindi na nila ito binibigyan ng pansin. Ang tinitignan nila, sobrang yung gospel ay very simple. No? Yung parang ito lang niya, si Christ lang, naniniwala ako kay Christ. That's it. Hindi na pinapakita doon yung essence ng person ni Christ, yung kanyang works, na kailangan nating makita na tayo ay sinner. Wala nang ganon na mga factor or yung mga dapat nating makita na mga elemento sa gospel. Very simple lang ang gospel ngayon. Tanggapin mo siya, lumapit ka at gawin mo ang gusto mo, at be yourself, at God loves you. So, very simple. Totoo naman, may mga ganun talaga. God loves us talaga. Pinakita niya, for God so loved the world that He gave us His only Son. So, nagpapakita dito na hindi naman natin i-negate na mahal ng Diyos ang mundo kahit sinful yan. Kaya nga sabi ni James Renihan, ang pagpapakita lang dito ay kailangan lahat ng elemento sa justification or sa gospel present. Pag lagi natin nare-remind, ako ay sinful, si God ay holy, at kailangan ng remedy para magkaroon ng redemption. At paano natin makukuha, marireceive? Ito ay sa paraan ng pananampalataya, at yung ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod at kabanalan. So, dapat kompleto yun. No? Kompleto yung ating pananaw sa Ebanghelyo. Kasi nga, dito tayo lumalago. Hindi natin pwedeng, alam lang, Christian lang tayo. Sino si Christ? Basta Christian ako. So, hindi po ganon. Maraming different worldviews sa gospel. Ano ba to? Ito yung social gospel. Ito yung sinasabi ko. Social gospel, ito yung magpapamigay tayo ng mga relief goods to aid the cultural needs, o kaya maglagay tayo ng mga psychologist dyan para, ang tawag dito, makakapag-counseling sila, mga marriage, ganyan, material needs, pag may nabaha, injustices, nagbibigay tayo ng mga counseling or attorneys. Maganda naman po yun. Yun nga lang, hindi yun yung gospel. Ang in-offer mo, yung service, ang mangyayari, pag in-offer natin yung service, ay sige, saan kayong church? Mag-church na ako dyan. Ang danger sa ganon, umasa sila na sila ay Christian na talaga. Pangalawa, ang danger pa doon ay, pag hindi mo na maintain o hindi mo na bigay ulit yung kanilang pangangailangan, mapu-frustrate sila. Ay, hindi na ako nabibigyan ng mga delata ngayon. Hindi na ako nabibigyan ng bigas. Hindi na ako mag-church ulit. Eh, syempre, spoiling ka. Pupuntahan ka na naman sa bahay, kakatok, ito na ulit. So, yun yung social gospel. Ano pa? May minimalism. Ito naman yung freedom-based. Ay, nako, masyado kang problemado sa bahay, problemado sa kumpanya. Dito ka mag-church at
Pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga ganyang isipin. Isipin mo, ito yung mga binibida ngayon na gospel. Sabi ni Joshua Field Milburn and Ryan Nicodemus sa kanilang book na Minimalism, the point is that minimalism is a tool to help you achieve freedom. Freedom from fear, freedom from worry, freedom from overwhelm, freedom from guilt, freedom from depression, freedom from enslavement, freedom, real freedom. Di ba ang gospel naman talaga ay nagpapakita ng freedom. Pagpapakita ng liberty natin. Yun nga lang, hindi ganito sa gantong paraan na gusto mong kumawala, tulungan ka ng isang church o kung ng isang grupo na kumawala ka sa ganyang sitwasyon mo at mamuhay ka na doon sa kung saan ka na-enslave, no? So, kunyari, depression, pinalaya ka na. So, ang kanilang aim naman dito ay yung kanilang boost ng self-ego, na wala na akong pag-asa, ito na lang laging pamumuhay ko, wala na akong maipapakita, wala na akong galing. Yun ang kadalasan na problema. Alam nyo, maraming mga nag-church kasi hindi sila tanggap ng lipunan. Hindi sila tanggap or nabubuli. Kaya ako nag-church kasi wala akong mapagsabihan ng problema ko o kaya walang tumatanggap sa akin, baka sa church may tumanggap sa akin. So, ang hinahanap nila, yung company. Pagdating doon sa company na yon, i-minimalize nila yung gospel, sasabihin nila, sige, gawin mo lang ang gusto mo. May yung bucket, 'di ba? Yung dito? Yung YOLO, 'di ba? You live only you only live once. 'Di ba? So yung bucket list mo, ano yung pwede mong gawin? So parang ang dating puro happening. Hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita ang realidad ng buhay ay fallen. At 'yun, wala na tayong magagawa doon sa buhay natin kasi fallen na nga yan eh. Papunta na tayo doon sa destruction ng mundo. Ang inaayos sa atin ng Panginoon, yung eternity natin. Anong eternal security natin? Pag namatay ba tayo dito sa mundo, saan tayo pupunta? Yun, dapat may security tayo na ganon. Ano pa? Roman Catholicism along with other false religions. Hindi lang mga RCC. Ano bang paniniwala nila sa gospel? Ito yung good works, salvation by good works. So, ang mga pwede nating i-note dito sa tatlong ito, yung sa good works o yung freedom or sa yung mga cultural needs nila, kung mapapansin nyo, iisa ang common denominator nila. Kundi ito yung nagpo-focus sa self-man nila. Nakatingin. Ano ba yung needs ko? Ano ba yung needs ko? Temporal needs nila. So, ang punto, these worldviews minimize the sinfulness of man. Hindi na nila napapag-aralan o nare-remind na sila ay makasalanan. At this hinder man from seeing the gospel or seeing the glory of the gospel. So, hindi na nila nakikita na makasalanan sila at kung gaano kadakila yung gospel. Ito yung nawala. Sabi nga ni Michael Horton, putting amazing back into grace. Kasi grace na lang, pero hindi na sila na-amaze sa grace, no? At ang ganda ng book na 'yon, talagang pinapakita na yung gospel ay something na talagang dapat tayo ma-amaze kasi hindi natin deserve, pero ipinarana sa atin ng Panginoon. Marami pa mga other crisis sa doctrine of justification. Alam niyo po, may tatlo akong point na linagay dito. Other crisis sa doctrine of justification kasi nire-redefine nila or redefinition of meaning ng justification. Iniiba nila yung meaning. Sino ang mga mga tawag dito, yung mga nagsusulong or nag-advocate nito? Sila E.P. Sanders or sila N.T. Wright. Ito yung tinatawag natin, baka may marinig kayo or maganda kasing pakinggan, New Perspective on Paul. Pag nakarinig po kayo ng ganon doktrina or libro or mga katuruan, ito po ibig sabihin nun. Ano ba ang ibig sabihin ng New Perspective on Paul?
It is a re-examination of Galatians 3 or Romans chapter 4 to 5. Sabi ni E.P. Sanders sa kanyang book na Paul and Palestinian Judaism, obedience is universally held to be a behavior appropriate to being in the covenant, not the means of earning God's grace. Ultimately, salvation cannot be earned but depends on God's grace. By God's mercy, not a human achievement. May nakita ba kayong mali? Sige nga, tignan natin. May nakita ba kayong mali? Or tama? Ano ba? Ha? Okay. So kung nakita nyo, obedience is universally held to be a behavior ng mga nasa covenant people. Tama naman. Tama talaga. Pero ito yung kanilang mga punto. Letter A. Justification. Ang ibig sabihin nila ng obedience diyan, justification is getting in and staying in. Ano ibig sabihin nito? Sanders reject the view that the justification is a legal declaration of righteousness. Hindi siya forensic. Hindi siya judicial. No? Ang sinasabi niya, ang view ng justification niya ni Sanders ay that justification is a legal declaration of righteousness. He argues that by God's grace, we get in to be covenant people and by works, we stay in as covenant people. Paano ulit to? Ganito. Kung makikita nyo sa Galatians 3, Romans 4, and Romans 5, sino ang problema doon? Ang ina-address ni Paul? Ha? Abraham or yung mga Jewish, yung Judaism, no? So sila tinawag ng Panginoon by grace, nilagay sila as a covenant people. Nag-get in sila, okay? So sila ay nag-get in na. Anong gagawin na nila? Kailangan nilang mag-stay in by obeying God or obeying His commandments. Ito yung mas makikita pa natin yung pagkakaiba. Judaism is not teaching legalism, but covenantal nomism. Ano ibig sabihin ng pagkakaiba ng nomism at legalism? Di ba ang tingin natin, ang reformers, ang tingin niya, ang legalism ay nire-require ko si Nico magbigay, maging mabuti para maligtas. Yun yung problema, yung hinarap ni Pedro. Ni Paul si Pedro, 'di ba? Nakita niya si Pedro, bakit may mga sa Galatians 1, nakikita niya na may other gospel na nagtuturo, 'di ba? Nakikita niyo paano sinasabi doon, kailangan niyo magpa-circumcise para kayo ay tuluyan maipasok sa covenant people ng Diyos. 'Yun yung mga iniisip nung mga Judaism noon, mga tao na 'yon. 'Yun nga lang, ang gusto kong sabihin dito, ang Diyos daw, nilagay daw ang Judaism sa loob ng covenant, get in, at para ikaw ay tumagal, kailangan mo magstay in, sumusunod ka. Sa ganung paraan, yun ang righteousness ng Diyos. Pag ikaw ay nakatagal, natapos ang dumating na si Christ, or dumating na wala pala silang Christ, no? Pag dumating na yung end of the world, at nandun ka pa rin at sumusunod, nasa iyo ang righteousness. Kaya kailangan natin, ang nangyayari, ang tingin ni E.P. Sanders, yung Gentiles, inilagay ng Panginoon sa Hudyo at para sila magkaroon ng righteousness, kailangan nila magstay in doon by obeying the law. Hindi by faith. Nakita nyo? Kumbaga, hindi meritorious yung obedience, pero yung obedience kailangan nilang gawin para magstay ka ng righteousness ng Panginoon. Kung hindi ka nag-obey, tagpay ka. Hindi ka ligtas. Gets? Hindi niya kiniklaim na meritorious ang ginagawa ng mga Judaism. Hindi yun legalism. Para sa kanya, nomism. From the word nomo, law. So, ang sinasabi niya, sumusunod lang naman kami sa batas. At yun naman ay utos sa amin ng Panginoon kasi covenant people niya kami.
Kung makikita mo, sabi, nga, no? Reform, kumbaga, nasa gantong sila N.T. Wright, yan ay mga, matatawag natin na talaga magaganda yung mga libro nila. Yun nga lang, doon sila nagkaroon ng problema sa pananampalataya. Ano pa? Si E.P. Sanders, ito yung pattern ng nomism, covenantal nomism. God has chosen Israel sa Old Testament. God has given the law. The law implies but God's promise to maintain the election and the requirement to obey. God commands obedience and punishes transgression. The law provides for the means of atonement. Yun doon na tayo nagkaroon ng problema. The law provides the means of atonement. Atonement results in the maintenance or reestablishment of the covenant relationship. All those who are maintained in the covenant relationship by obedience, atonement, and God's mercy belong to the group who will be saved. Okay? So, ang nangyari, by God's grace, by God's mercy, kinuha niya ang Israel, binigyan ng law, at kailangan sundin nila yon para sila ay ma-maintain nila yung righteousness ng Panginoon. Hindi nga naman talaga, 'di ba? Iba yung legalism. Nakita nyo, no? May requirement. Ito, nasa sa kanila kung gusto nilang mawala sa righteousness ng Panginoon o hindi. Ganon din yung naging kalagayan ng mga Gentiles. Ito na, establish na yung mga Judaism, inilalagay ng Lord daw ang Gentiles sa loob ng Judaism, at yung ginagawa nila, okay lang. Ang sinasabi doon na argument ni Paul, hindi niya sinasabi na legalistic yung argument ni Paul doon sa mga Judaism. Ang argument ni Paul doon, sinasabi, wag nyo namang gawing mayabang yung sarili nyo. Wag nyong tignan yung sarili nyo na mas ahead kayo sa Gentiles. Nakita nyo? Ganun lang. Kumbaga, mga Gentiles sila. Kayo, mga Hudyo, wag nyo naman tignan na mas mataas kayo sa kanila. Equal pa rin tayo. Di ba? Nandun pa rin yung equality. Yun nga lang, mali. Dahil hindi sa pananampalataya. Okay? Kaya, ito yung mga bagong redefinition ng meaning ng justification na pwedeng mag-spread globally at hindi natin mapigilan, hindi natin alam, baka mamaya yun na pala yung ating pananampalataya. Kaya kailangan natin laging ma-refresh, we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, by the glory of God alone. According to the scriptures alone. So, lagi tayong bumabalik doon sa very foundational na doctrine na yun. Sabi nga ni R.C. Sproul sa kanyang table talk, Tilting at Scarecrows, no biblical text more clearly teaches this concept of transfer or imputation than that of Isaiah 53, which the New Testament church singled out as crucial prophetic explanation of the drama of redemption. The New Testament declares Christ to be our righteousness, and it is precisely our confidence in the righteousness of Christ as the grounds for our justification that is the focus of the doctrine of justification by faith. Pagpapakita, hindi kasi naniniwala na yung imputation, di ba? Hindi siya naniniwala na yung sa new perspective on Paul, ayaw nilang maniwala na inilalagay o inaisaasalin ang righteousness. Naniniwala sila na something ito na talagang inner-earn. Okay? So, sabi nga ni R.C. Sproul, Isaiah 53, pag binasa natin, kitang-kita natin doon na imputation ang gagawin ni Christ. Yung suffering ni Christ ay para doon maging substitute na mga sinners. Na imbis ng sinners, siya yung mag-suffer, si Christ by faith. Okay? Ano pa? Number 2, paano pa nadi-distort ang justification? Unifying movements. Ito naman yung issue of significance, yung ARCIC or ECT. Ano yung ARCIC? Anglican Roman Catholic International Commission. Ito yung itong ARC at ECT, ito yung movement na kasali si J.I. Packer. Okay? Ito yung sa Anglican. Ito yung sa Anglican, sabi ng Anglican, living faith is inseparable from love.
issues in good works, and grows deeper in the course of life of holiness. So, ang pinapakita rito, ang living faith, naiiba yung kanilang object or yung kanilang stand by yung word na unifying card or yung love card na sinasabi. Kaya tayo nagkakaroon ng pagkakaisa dahil may pag-ibig na nakuha natin sa Panginoon. So, pag may pag-ibig, may unity, at kung may unity, talagang mag-uusbong to ng mga good works at mas lalalim tayo sa Panginoon. Isipin mo, magkakaiba ng mga justification or kung paano nag-justify ang isang tao. Ang Anglican, kilala natin si J.I. Packer, siya ay marami akong book doon. May mga book pala ako, hindi pala marami. Mayroon akong book, no? Na talagang napapatunayan ko na by grace talaga yung kanyang hinuhold na pananampalataya. By faith alone. Naniniwala siya doon. Yun nga lang, yung pagsasama-sama ng ibang faith, parang iba yon. Okay? Parang ibang usapan yon. Sabi nga sa ECT, yung Evangelicals and Catholic together, we affirm together that we are justified by grace through faith because of Christ. Living faith is active in love that is nothing less than the love of Christ. So para naniniwala kami na by grace kami ay na-save at ito dapat ay magkaroon ng pag-ibig kahit pa sa hindi namin kaparehas ng pananampalataya. Yes, we love them. No, we have care, saka may compassion tayo sa kanila. Yun nga lang, ang problema, hindi tayo pwedeng mag-affirm o umayon sa kung ano yung doctrine din nila. Isang example to ng unequally yoking. 'Di ba? Minsan, ang problema dati, ang unequally yoking, tinitignan nila yon sa believers and unbelievers sa mga magkakasosyo. Business lang daw yon. Ayaw nilang tanggapin na mag-asawa. Ngayon, parang naiiba na, nababaliktad. Pang mag-asawa na lang daw yon at pwede na daw sa mga business partners. Hindi. Yan, basta may sosyo, partners, may tagisan kayo ng idea, hindi yan po pwede. Pwede kang makipag-fellowship. Pero sabi, anong prinsipyo doon? Hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim. Yun ang unequally yoking. Yun ang prinsipyo. Kaya kung meron tayong mga partners, meron tayong mga tawag dito. Pwede, syempre may boss tayo. Hindi mo naman partner yung boss eh. Hindi mo naman partner yung seatmate mo sa office. Di ba? Gets nyo naman siguro yung partner na sinasabi ko, no? At wag natin ilagay lang sa intimate relationship yung unequally yoking. Ganon din sa mga pagdedesisyon. Okay? Kasi nga, iba yung pagdedesisyon mo, Christocentric yan eh. Siya, money. Hindi natin alam. Basta diskarte, worldly na prinsipyo. Okay? So sabi nga ni R.C. Sproul ulit, sabi niya, what's wrong with you people? Sabi niya sa table talk niya sa Manhattan Declaration. Ang tinanong, kasi ang tanong dito, why didn't you sign it, R.C.? Yung movement nila J.I. Packer. Kasi hinihikayat siya na mag-sign na tayo kasi love to eh. Nakakabulag ang love. May nabulag na ba sa love? Wala pa naman sana. Talagang nakakabulag yung love kasi, unity. Sinusulong natin si Jesus Christ. Pero pag dinisect mo, mali eh. Mali yung ibang pananampalataya, aayon ka para sa love. At evident to ngayon. 'Di ba? May pagsasama ng mga Islam, ng Katoliko, iba't iba para for the glory. Kumbaga, yung plurality, naniniwala sila sa plurality. Na-excite ako, meron akong binibuild na case about sa plurality of religion. Ang ganda nung kung paano nagkaroon ng yung spirit, bakit siya ginusto na siya yung susundin, hindi si Jesus Christ. Maraming Christian ngayon, hindi na Christocentric. Nagiging cliche na lang yung pagsasalita ng Christ. Pero, ang hinuhold nila yung spirit. Kasi, sabi ni Edmund Clowney, pag spirit pala, pinapakita doon yung feminine side.
di ba? Na-empower lang sila, freedom, kung ano. Kaya anong nangyari, nagkakaroon ng plurality. Ang ganda nung, yung anong yon, yung thoughts na yon. Okay? So, sana mapag-usapan natin. Ang sabi nga ni RC, I stand with the sentiments expressed by my friends, si Alistair Begg, Michael Horton, and John MacArthur, and I appreciate their willingness to say no to the call to get aboard this bandwagon as they continue to stand firm in their proclamation of the gospel and the whole counsel of God as it is pertains to all matters of faith and life, including sanctity of life, the meaning of marriage, and the nature of religious liberty. It is only in our united proclamation of the one true gospel of Jesus Christ that any heart, any mind, or any nation will truly change by God's sovereign grace and for His glory alone. Ang kinikilala niya lang para magkaroon ng unity ay yung gospel. Ang ganda, hindi doon sa love, hindi doon sa pagkakaisa na maisulong at maging worldwide na maging tanyag ang Diyos. Hindi. Sabi niya, by heart, ang kanyang kinikilala lang na ang mag-unite lang sa mga churches ay ang gospel. Okay? Kaya, ang ganda nito, very interesting dahil hindi naman natin ini-express yung mga hindi nagawak ng gospel, pero nagkakaroon tayo ng pag-abot or pagpe-pray sa kanila. Hindi, alam natin, hindi pa huli ang lahat. Hanggat may buhay, sabi ni Paul Washer, ito ay sila pa rin ay may pag-asa. Hindi natin alam yung works ng Panginoon. Pero sa isang snap niya lang, kung paano nangyari yung pandemic at maraming na-reform, sila rin. Hindi ko alam kung anong plague ang pwedeng mangyari doon sa church na yon, yung mga hindi pa nananampalataya sa gospel or sa biblical Christ. Kumapit lang tayo sa providensya at sa kanyang grasya. Pangatlo, kung kanina, redefinition, ito naman, unity, love, sabi ni Chris Aquino. Number 3, ito naman yung redirection of emphasis in Christian discourse. Ang pagpapakita rito, naiiba kanina, tapos ni-unify, ito naman, nagkakaroon na ng redirection. Ibig sabihin, pag iniba mo na yung trajectory mo, iba na yung object mo. Hindi na si Jesus Christ. Ang emphasis nila ay yung kanilang, ito sabi na OCP, justification establishes cooperation between God's grace and man's freedom. Binubukas na nila yung gantong doktrina na yes, may grace ang Panginoon, pero may freedom ang tao. So, pwedeng makipag-cooperate ang tao dito sa grace. Siyempre, pag narinig to ng ito yung kanilang posisyon, ng Catholic. No? Sabi nga ng motto do ng Catholic, nagpasya na kami, ito ang final na position. Parang ganon. So, ang nangyari, nakita nyo ba na hindi nila iniba yung kanilang doktrina kahit nagkaroon ng Reformation? Hindi sila nabuwag. Hindi dahil malakas sila, pero maraming nahahalina yung, kasi nga naman, pag God's grace lang, ang thinking ng tao agad, robot. Okay? At hindi naman nila ninegate yung grace ng Lord, kasi pag lumapit ka, sasaluhin ka ng grace ng Panginoon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, pagpapakita rito na ino-open niya ito, madaling lunukin to eh. Madaling tanggapin ng kung sinong tao na lumapit ka lang, makipag-cooperate ka lang sa grasya ng Panginoon, wag mong tanggihan, wag mong gumawa ka ng tama para ikaw ay tanggapin ng Panginoon. Madali yon, madaling lunukin yon ng mga tao. So, ang warning dito sa atin, kumakalat ito hindi lang sa mga Katoliko, kahit sa mga Christians. No? Minsan, yung alone nila, faith alone, ginagamitan nila ng ministry alone. Faith plus ministry. Pag magaling ka bago ka pa lang kunyari, kakakilala nyo lang at nalaman na tumutugtog siya, kukunin ka na sa church. Pag tumutugtog ka na sa church, ligtas ka na. So, hindi ganon. Hindi nagwo-work ng ganito ang
salvation ng Panginoon. Yung expertise natin, hindi natin nagagamit yon para maligtas tayo. Meron pang isa, warning. The trend today is to use the pleasant family model to speak of justification. Yung parang pamilya lang kayo. Nagkakahiyaan kayo na, hindi, mahal naman kita. Sige, kahit mali ang ginagawa mo, kahit kasalanan yan, or, sige, pasok ka na. Nakapasok nga ako eh. E di ikaw rin naman, kailangan mo na, pwede ka rin pumasok, kahit di ka na magsisi. Yung gano'n, yung parang sobrang welcome lang, yung kultura ay pang pamilya, na hindi ka naman hinihigpitan ng doktrina natin. Ang inaano dito, nagpapasakop tayo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Dito, sa family, tanggap ka kung sino ka. Di ba? Pag family, kahit gaano ka kasduming tao, ay kasalanan, anak pa rin kita, tama naman yon. So, ganun din naman ang Panginoon. Somehow, totoo naman na kahit gaano tayo kadumi, kaya niya tayong is-save. Yun nga lang, yung prinsipyo ng Pleasant Family Model, wala nang repentance. Wala nang anticipation ng pagsunod kay Kristo. Wala nang paniniwala do sa ginawa ni Christ sa cross. Hindi na nila pinapakinggan yung sermon ng Christ crucified na sermon or message ngayon. So, hindi na ganon. Kita mo, ang trend today, makinig tayo sa mga Facebook, 7 ways para maging effective na anak o maging united ang isang pamilya. Maganda naman yung pag-usapan talaga sa church. Pero kung yun ang sermon mo, walang gospel, hindi man lang nakita si Christ doon, ang nakita ay, kasi ganito yung pamilya ko eh. Ganito ang ginawa ko. So, susundan ng tao yung ginawa mo, nagpe-fail ka, kapatid. Nagpe-fail ang tao. So, hindi natin pwedeng sundan ang kung sino mang preacher para maging successful ang kanilang buhay or maging masave sila. Okay? Sabi nga ng Ligonier, justification is by faith alone. We must be clear on that word alone. For without it, we do not have the gospel. Without it, we do not have the gospel. Sorry. If we try to add one work of ours to Christ, then we are accountable to do all the law and to do it perfectly for our justification. And of course, we cannot do this. No? May i-add man tayong isang work dito sa faith natin, kailangan natin i-perfect yung buong law. Di ba? Sinasabi sa Galatians 5 na kung sige, ikaw ay ayaw mo magkaroon ng pananampalataya, kung ikaw ay under ka ng law, kailangan mong i-perfect yon, pero alam natin na walang tao na makaka-perfect ng law. At only Christ lang ang naka-perfect nun. Kaya, ang point natin, kailangan natin si Christ. Kailangan natin yung kanyang ginawa. Okay? Punto, sabi ni Martin Luther sa What Luther Says, when the article of justification has fallen, everything has fallen. This is the chief article from which all other doctrines have flowed. It alone begets, nourishes, builds, preserves, and defends the Church of God, and without it, the Church of God cannot exist for 1 hour. Isipin nyo, no? Ito ay nagsasalita si Martin Luther na pag hindi natin kinikilala ng isang church na sila ay, ang kanilang confession ay justification by faith, hindi sila tatagal ng 1 oras. Paano to eh? Paano yun? Ang dami mga churches dyan na nakikita natin na hindi justification by faith alone. Ang sinasabi natin dito, perhaps, makilala natin sila na church, nandun yung pangalan nilang church, pero sa paningin ng Panginoon, hindi na sila church. Inalis na yung lamp, no, ng pagiging church nila. Kasi nga, the moment na inalis natin ang object of faith natin, hindi na tayo nagpasakop or nag-submit sa salita ng Panginoon, at hindi na nga natin kinilala na sila, kaya tayo nandito ay by justification by faith alone, nasisira or magfo-fall ang church na ito.
Kaya, weekly or daily, kailangan natin tong palaging i-cultivate na tayo ay na-save lang by faith alone. Tayo ay na-justify lang by faith alone. Makulit man, pero alam ko, hindi naman tayo nakukulitan eh. Kasi, by grace yun eh. Something na hindi natin inilabas or na galing sa atin. Something na binigay sa atin. At ang sarap mapakinggan ulit na yung pinag-uusapan natin, meron ako niyan. Meron tayo niyan at nagkakaisa tayo sa justification by faith alone na blessing na yan. I'm a blessed na tao. No? Pwede nating sabihin yon. Kasi nga, blessing ng Panginoon yan eh. Biyaya ng Panginoon yan. Okay? So, dito na tayo. May terminology. Dito tayo sa justification sa Old Testament, sa Hebrew, ang term na ginamit dito ay yung tzadsek, to pronounce or to treat, or legal context niya sa Deuteronomy 25:1, justify the righteous and condemn the wicked. So, ang justification ay laging nakapaloob sa isang legal or sa isang parang court na senaryo. Sa Genesis 15:6, nakita nyo ba dito? Sino to? Si Abraham. Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Credited or counted, alam natin na ito ay imputation. Sa New Testament, ginamit din ba ang justification? Mas lalo dito. Dikayo, no? Dikayayo, no? So to justify, to pronounce or to treat as right, ito ay palaging ginagamit ni Apostol Paul. So ang inote lang natin in Romans 1:18 to 3:20, Paul uses the imagery of a courtroom to depict the judgment Jews and Gentiles will face on judgment day. Will face God on judgment day. So pagpapakita rito na nasa courtroom sila, Jews and Gentiles, at depende kung ano yung na-i-account sa'yo, kung ano yung na-impute sa'yo. Nandun pa rin ba yung na-impute ni Adan na sin sa'yo? O yung na-impute ni Christ by faith na sa kanyang ginawa? Okay? So, yun ang titignan ng Panginoon. Anong na-impute sa'yo? Anong meron ka? Hindi kung ano yung wala ka. Ano yung meron ka? Sin Adan o righteousness ni Christ? So, yun ang pagharap natin. Kaya tanongin natin, ano ba meron tayo? Yung sin pa ba? Nasa balikat natin? Di ba? Sabi ni Martin Luther, nasa atin pa ba yun? O na kay Christ na? Nasa atin ba yung righteousness ni Christ? Through faith? So, pwede natin yan i-reflect sa ating devotion. Sabi nga ni Louis Berkhoff, justification is a judicial act of God in which He declares on the basis of righteousness of Jesus Christ that all the claims of the law are satisfied with respect to the sinner. It is unique in the application of the work of redemption in that it is a judicial act of God, a declaration respecting the sinner and not an act or process of renewal such as regeneration, conversion, and sanctification. While it has respect to the sinner, it does not change his inner life. It does not affect his condition, but his state, and in that respect differs from all other principal parts of the order of salvation. It involves the forgiveness of sins and restoration to divine favor. Anong gusto natin sabihin dito? Minsan nagkakaroon tayo ng pagkakahalo-halo. No? Naisip natin, ang pagkakaunawa natin sa justification ay parang mga conversion o sanctification na meron ng paggalaw ng Panginoon sa puso natin. Meron ng paglinis. Pero sabi ni Louis Berkhoff sa kanyang systematic theology, merong respect ang Diyos, or kung paano natin sasabihin to, kumbaga hindi niya ginawang robot. Binigay pa rin niya sa tao yung kanyang will, yung kanyang freedom to choose para manampalataya o hindi. Okay? Nandito pa rin na ang Panginoon hindi niya change yung inner na mga sins niya, indwelling sins, nandyan pa rin yan.
Ang iniba lang ng Panginoon, yung account mo na ikaw ay sinner or justified. So, malinaw sa atin yon. Ibig sabihin, pag ako ay na-justify ngayong 440, pag na-justify ako ngayong 440, sa 441, kung ano yung puso ko ng 440, yun pa rin yung puso ko. Ibig sabihin, makasalanan pa rin ako. Maraming nag-aakala na pag ikaw ay na-justify na ngayon, pag 441 na, yung puso mo malinis na. Wala ka ng kasalanan. Ang nangyayari, sobrang puro ka, tapos ang dami mo ng mga nakakasalamuha, nagkakaroon ka ng kasalanan. Problema. Nakikita niyo yung mga ganong meme, no? Nagiging bumibigat ng bumibigat, kailangan mong linisin na naman, punta ka na. So, hindi po ganon. Ang inalis sa atin ng Panginoon, yung ating account na tayo ay sinner, nilinis niya tayo, linagay, we are paid sa ating debt, at yung puso natin, ganun pa rin, sinful pa rin, yun nga lang, sa day 1, doon na siya nagbubura ng konti. Doon na, by the Holy Spirit, nagwo-work na doon. Paano? By love, by giving love, yung mga fruit of the Spirit, pinapalitan na niya, ibang nature niya na, yung iba na yung prinsipyo or view natin sa mga bagay-bagay, ayaw na natin magkamali, ayaw na natin magkaroon ng pagkakasala, meron na tayong kapangyarihan para, ayoko niyan kasi hindi yan nakakalugod sa Panginoon. Kasalanan yan, ayokong gawin. Unlike sa hindi pa tayo justified, wala pang pagkilos ng banal na spirito sa atin, slave tayo sa ating kasalanan. Slave tayo sa kasalanan at may pleasure tayo doon sa ginagawa nating kasalanan. Pero dito, nakakagawa tayo ng kasalanan pag tayo ay justified na, pag tayo ay redeemed na by faith, nagkakagawa tayo ng kasalanan, pero may kirot, may battle. Ang gagawin mo, magre-repent ka. Di ba? Nakita niyo, may repentance, pagbalik muli sa Panginoon, paniniwala muli at pag-worship muli. Paikot-ikot lang. Okay? So, yun yung sinasabi ni Louis Berkhoff na, sabi nga din sa 1 John, di ba? Nagkakasala tayo pag hindi natin pag sinasabi natin na wala tayong kasalanan. Dinideceive natin ang ating mga sarili. Okay? So, hindi pa tayo binabago. Ang binago, binigyan tayo ng bagong puso, binigyan tayo ng bagong spirit, nilagay niya sa atin, regeneration, di ba? Sabi sa Ezekiel. Pero, yung ating pananaw, nandun pa rin. Kaya may indwelling sin pa rin tayo. Meron pa rin tayong mga natitirang kasalanan para i-work out ng Panginoon sa atin na mawala, mortify, Biblical principle of justification, imputation of righteousness on the account of the believer. So, yun yung prinsipyo ng justification. Theological term natin dito, alien righteousness. Hindi siya intrinsic righteousness. Ang intrinsic, sa'yo nanggagaling. Yung alien, galing sa Panginoon, binigay sa atin. Ito ay Christ's atoning work on the cross and His perfect obedience. So, may mga text reference tayo. Pwede nating basahin mamaya, 2 Corinthians 5:19-21. Ito yung, He made Him to be sin for us. Romans 5:19, we might become the righteousness of God in Him. Romans 4:6, to whom God imputes righteousness apart from Him. Philippians 3:9, the righteousness which is from God by faith in Christ. Lahat ito ay pag-account, pagkikredit, pag-i-impute ng righteousness sa atin. Something na hindi natin in-earn. Clarification or questions bago tayo umusad? Po. Clarify na lang po. Haba nun na. Ano doon? Parang simula kanina yun yung I mean, yung brief lang po, as in concise po na parang ng justification. Kahit in one sentence. Sige. Justification, yan ay pagde-declare ng Panginoon na tayo ay inosente, na wala tayong pagkakasala na, is by faith. Paano natin makukuha yung
ginawa ni Christ. Yung kasi sinasalin sa atin yung ginawa ni Christ. Okay? Siya na-perfect niya yung law, na-perfect niya yung pag-glorify sa Panginoon, wala siya naging kasalanan. Yon na ilapat sa atin, na i-credit sa atin. Yan. So parang yung ATM mo na credit yung, 'di ba? Kunyari, nabigyan ka ng 1,000 pesos do sa credit card mo na hindi mo nang pinaghirapan. Nakita mo, may laman yung ATM mo. So sa atin, nakita mo na lang kasama ako do sa group na or category na redeemed by faith. Okay? So justification, ito yung pagde-declare legally na ikaw ay inosente. So kunyari si Simon, 'di ba, legal, siya ay walang record sa police. Di ba ayaw natin na magkaroon tayo ng record sa police? Kunyari meron siyang ginawa na pagbintangan siya, pupunta siya sa presinto, tapos magkakaroon ng police record. So nabahiran na yung kanyang record. Okay? So, yun yung binubura ng Diyos by faith. Meron tayong record na kunyari, pag murder, meron tayong record sa police na ganyan. Para mawala yon, may isang tao na umako para maparusahan doon sa ginawa mong kasalanan. Imbis na ikaw yung makulong, mahuli, si Deacon Jeff yung nagpakulong. 'Di ba? Para mahuli. Okay? Parang tabi mo, ako na. Parang ganon. Siyempre, lame illustration yon. Iba pa rin talaga yung justification na ginawa ni Christ. No? Something na hindi siya in-earn. Justification, no? Pagpapalit lang ng record sa atin ng Panginoon. Dineclare tayo na matuwid, katanggap-tanggap ng Panginoon. Okay? Okay na? Okay? Aljon. Dikit nga yun eh. So, either way, pwedeng regeneration, pwedeng, ano ba to? Effectual calling, pwede yun. Tama ba? Effectual calling, di ba? O yun, effectual calling sa regeneration. Pero, siguro, kung logic, ano lang din, para marinig, kasi nga patay. So, pag sinabing pagpatay ka, wala kang marinig, di ka pwede mag-respond. So, kailangan magkaroon ka ng buhay. Kailangan ka ng bagong, may life ka na muna. So, na-regenerate ka na, providentially ng Panginoon, saka mo narinig yung gospel. Yun lang yun. Siguro, para sa akin, regeneration is effectual. Pero, ano naman yan? Hindi naman siya damnable, hindi naman siya debatable, kasi ito nga, yung ano nga natin, effectual calling, din na nga nila sinama regeneration eh. Okay? Parang isang lapat na lang. Okay? Mga po, naniniwala po ba tayo? Paragraph 1, ayan na. Ayan, saglit na lang to mga kapatid. Paragraph 1, those whom God effectually calls, He also freely justifies. Ito yung sa statement ng confession natin. Ito yung pagpapakita ng relationship with effectual calling. Nakita natin, hindi hiniwalay ng framer yung justification sa effectual calling. Ibig sabihin, sabi, effectual calling is the method of the Lord uses to communicate with the fallen man. An effectually called individual is a justified individual. Hindi pwede na na-regenerate ka, na-effectual call ka, tapos hindi ka na-justify. Kaya magkaka-objective siya. Okay? Objective blessing siya. Siya ay ibinigay ng Panginoon para, tinawag ng Panginoon at ibibigay niya yung justification niya doon sa mga elect. Okay? Sa mga mananampalataya or believer. Maliwanag po tayo doon. Number 2, sabi sa statement ulit, 1689, not by infusing righteousness into them, but by pardoning their sins, and by accounting and accepting their persons as righteous. Anong pagpapakita natin dito? Merong, yung mga sumunod na mga lines,
may 3 rejections and affirmation ang ginawa ng reformers. Unang rejection, not by infusing righteousness. Ano yung infuse? Nilalagay. Ibig sabihin, nilalagay ng Diyos. Yun kasi yung pananaw ng mga, sabi ko nga sa inyo, mga Romanist, mga Roman Catholic, ito yung parang talagang kanilang nire-rebat or ina-address. Kasi paano tong ini-infuse yung righteousness? Kasi sa Catholic, pag ikaw ay nag-ostya, may righteousness ka na. Ikaw ay may nakausap din akong ganon, hindi ako nagbibiro, may kausap ako, sabi niya, hindi ako nagsisimba ng buong taon kasi kung weekly ako magkukuha ng ostya, parang niloloko ko na lang yung Diyos kasi nagkakaroon lang din ako ng kasalanan. Kaya ang gagawin ko, magsisimba ako every last day ng year para isang buuan na, linis na siya. Isipin mo, shortcut na nga yung ino-offer ng Roman Catholic, shinortcut niya pa. Ayun lang. Di ba? Yun yung ano, yun, hindi natin sila dahil nagbibiro. Sorry. Okay. Ay, sorry. Okay. So, not by infusing righteousness into them. Sinasabi ng 1689. Hindi nagkakaroon ng righteousness doon sa mga sacraments or kung ano man, but by pardoning their sins. Pag pardon, pinawalang sala. Di ba? And by accounting and accepting their persons as righteous. Inaccept. Ito yung maganda doon, di ba? Yung binigyan ng pardon at binigyan sa propitiation, yung forgiveness. Na hindi niya lang sinabi na, sige, napawalang sala ka na, wala ka ng sala, you can go. Ang sa Panginoon, you can go at pwede rin natin tignan na napawalang sala ka na, you are welcome. Yun ang ganda nun na hindi tayo pinalaya lang sa ating kasalanan pero winelcome niya pa tayo sa kanyang household. Sino ang pwede nating tignan dito na sabi sa framers, itong statement na ito, not by infusing righteousness, ay against papist. Ito yung mga pag sinabi ng papist, magsilbi ka sa akin, mag-prayer ka ng 52 times a day, na ganyan. Sumunod ka, mag-indulgence ka, magbayad ka ng indulgence, may righteousness ka. So, mali po yun. Ano pa? Socinians. Yung Socinians, hindi sila naniniwala sa Trinity, doon sa nature ni Christ, lalong-lalo doon sa imputation ng sin mula kay Adam. Parang Adam. Yun. Hindi siya naniniwala, sila, mga Socinians, na namana natin yung ating kasalanan doon kay Adan. Hindi siya naniniwala na makasalanan tayo doon pa lang sa womb ng ating mga magulang. So, ang akala niya, inosente ang tao, tapos habang siya ay lumalaki, nagkakaroon siya ng adaptation sa mga nakikita niyang kasalanan, nagkakaroon siya ng makasalanan. So, hindi yon yung, ito rin ay ina-address din ng framers itong not by infusing righteousness sa mga Socinians. Ito naman yung Quakers. Ano naman to? Itong Quakers na to ay parang mga Pelagianism na hindi rin sila naniniwala. Kumbaga, nakaka-direct sila sa Panginoon. Wala nang salita ng Panginoon, they hear voices. Ewan ko kung kaninong voices yon. Naririnig na lang ganyan, oy, ikaw ay ligtas na. So, righteous na ako. No? Ganon yung kanilang paniniwala at tinitignan na way ng kaligtasan. Okay? So, iyon yung rene-reject ng framers. Ano pa? Yung Rome, righteousness infused into the sinner, he become righteous and is declared righteous on that account. Okay? So, ito yung problema ng mga time na yon, 1689, di ba? Or mga ano pa, yung mga 1500s, 1600, 1700, 18. Kadalasan ito yung mga
nakikita nila na problema sa mga churches doon. Okay? So, dapat natin tignan din, manotice natin na may two blessings of justification tayo. Ang two blessings ng justification, ito yung forgiveness of sins at imputation ng righteousness of Christ. Na-forgive ka na, nabigyan ka pa ng righteousness ni Christ. Okay? So, paano yon? Kunyari, napawalang sala ka, pwede ka nang lumabas. Ito naman, napawalang sala ka, binigyan ka pa ng titulo, binigyan ka pa ng ng surname, inadapt ka, may bahay ka, may right ka sa kanya family. So, yon. James Renihan, sabi niya sa Baptist Symbolics, theologians from this group argue that righteousness is infused into the sinner who is thus righteous on that basis. In effect, the verdict of justification is pronounced because the sinner has, by this process, become personally righteous. This is a serious error, for the righteousness by which we are justified is never our own. It is not on the basis of what we become, but rather that of Christ granted to us. Scripture teaches that our own righteousness is filthy. Isaiah 64:6 says plainly, all our righteousness are as filthy rags. As soon as it becomes our righteousness, it is irretrievably tainted. Hanggat ang righteousness natin ay, kumbaga wala pa tayong righteousness ni Christ, lahat ng ating mga gagawin, kahit sobrang sincere, mabuti, para sa'yo, may pag-ibig yan, at kahit pinupuri ka ng mga kapitbahay mo, may sumisirit pa rin dyan na kasalanan. At hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Yes, katanggap-tanggap yan sa society, pero sa Diyos, hindi yan mag-move sa iyo an inch sa iyong salvation. Ang ginawa ni Christ, yun lang ang may kakayahan o tatanggapin ng Panginoon para tanggapin kanyang ikaw ay kanyang anak. Para magkaroon ka ng right para tawagin niyang ikaw ay anak at siya ang iyong ama. Okay? Romans 4:5-8, and to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Just as David also speaks of the blessing of the one to whom God counts righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. Diba? Naalala natin, itong portion na to ay about imputation. Okay? So, inimpute lang sa atin yung katwiran. Bakit? Para wala tayong ipagyayabang. Ang glory ay laging sa Diyos. Yung good works mo ngayon as Christian, si Christ pa rin yan by faith. Hindi mo magagawa yan pag walang pagkilos ng banal na spirito. Pag nagkakasin ka, yun yung pinili mo. Pero yung may persuasion ng spirit at pag may minister ng word, yun ay galaw o work ng power ng Panginoon sa atin. So ang punto, righteousness is not based on what we become, but based on what is given to us. It is not our own. So hindi mo pwedeng mas Christian ka pag mabait ka. Hindi ganon. Ang kinikilala lang natin, kaya natin kinikilalang Christian or believer or kapatid ang bawat isa, dahil si Christ ay namatay sa Kanya at pinanampalatayaan niya yun. Hindi dahil magaling at mabait ka, magalang ka, Christian ka siguro, no? Hindi natin kinikilala sa ganong side. Okay? Yun. Teka, sorry. Nawala ako. So, blessing of adoption. Yung kanina, blessing ng forgiveness at imputation. Ito naman yung adoption. Sabi ni Louis Berkhoff, believers are first of all children of God by adoption. This implies, of course, that they are not children of God by nature. As modern liberals would have us believe, or one cannot well adopt his own children. This adoption is a legal act whereby God places the sinner in the status of a child, but does not change him inwardly any more than parents by the mere act of adoption change the inner life of an adopted child.
The change that is effected concerns the relations in which man stands to God by virtue of their adoption. Believers are as it were initiated into the very family of God, come under the law of filial obedience, and at the same time become entitled to all the privileges of sonship. Ano to? Ito nga yung kanina, na pag ikaw ay sinave ng Panginoon, inadapt ka niya, kung sino, di ba pag tayo may napapanood sa movie, no? Yung bata na yon, inadapt niya, anong Tagalog ng inadapt? Inampon yung batang kalye, kunyari may batang kalye or namamalimos, inadapt niya yon, ganun pa rin ba yung ugali niya nung inadapt mo siya? Ganun pa rin, di ba? Anong una mong gagawin? Siyempre, kung adoption, kung adoption, iba'y mo na yung pangalan, surname. Tapos ito na yung address. O, maligo ka, mag-is-is ka. Ginagawa mo, pinapalitan mo na yung kanyang lifestyle. Kung hindi siya marunong mag-kutsara, nagkakamay siya, di ba? Hindi, ito yung kutsara, ito yung knife, ito yung bread knife. No, dapat nakaganon, hindi, joke. No, tinuturuan tayo, wag ka dyan, nandun ang CR natin. So, tapos ito. Tapos lahat ng pwede mong kainin dyan sa ref, pwede mong kainin. Ang maganda pa nito, ito yung kasulatan na pag may nangyari sa amin, meron kang mana. Nakapangalan. Anong sinasabi ko dito? Ito na yung subjective blessings. Ito yung sanctification. Binabago ka nung nang-ampon sa'yo. Yung nag-adapt sa atin, si God, binabago tayo by His Spirit and His Word. Dinidisiplina na tayo. 'Di ba? Ganon din pag ikaw ay pumunta sa PMA, ganon ka rin ba ka lousy pag naglalakad pag ganyan? Siyempre hindi na. Mabalasik ka na. Kasi dinidisiplina ka eh. Hindi ka pwedeng maging ganon na yung lakad mo. So, gusto mo ba 'yon na ganon yung lakad mo o ganyan? Siyempre gusto mo yung ganon kasi gusto mo nga yun yung aim mo maging sundalo. So sa atin, una, hindi natin in-aim na maging Christian, pero tinawag niya tayo para maging Christian, nagbigyan na tayo ng ibang perspective, ang aim na natin ay to conform kay Kristo. Okay? So, pagpapakita dito, sabi sa Philippians 2, nagwo-work ang Panginoon at meron ka ding response dun sa kanyang work. Pero all in all, hindi mo pwedeng sabihin na contribution mo yun. Response mo yon. Parang ikaw ay nagbigay ng libro kay Louie, ng systematic theology, nag-thank you siya. Kaya ako ba siya binigyan ng libro? Kasi magte-thank you siya. Di ba? Hindi siya contribution na para magkaroon ako ng kagustuhan na bigyan ko siya ng libro. Yun ay response niya para sa akin. Yung thank you. Okay? So, yun. Letter B. Not for anything wrote in them or done by them, but for Christ's sake. Ano to? Justification is judicial forensic. Hindi by sacraments, hindi by baptism, hindi sa paggawa sa church. Ito yung ina-address natin last time, no? Sinasabi dito na nagkakaroon kasi ng confusion. Kina-clarify nito yung justification at sanctification. Ang justification, ikaw ay dineclare, ikaw na ay ngayon ay Christian, believer, redeemed, justified sinner. Ang sanctification, yun na yung proseso. Yun na yung paglilinis sa'yo ng banal na spirito. Yun na yung paglakad mo kay Kristo. Ang nangyayari, baliktad. Ang sa Roman Catholic, or kahit sa ibang mga Christians, sanctification na una, para ma-justify. Gagawin ko to para tanggapin ako ng Panginoon. So, bakit pa namatay si Christ? Para doon. Okay? So, walang sense pag ganun yung ating gagawin. Sabi nga, it is done, it is finished. At yun ay nangyari sa cross event. Catholic view. Ang Catholic view, faith plus works equals justification. Sa Reformation view, faith is justification plus works. Ano ibig sabihin nito? Yung ating pananampalataya is not
alone. Hindi siya pwede na walang works. Kasi ang works natin, yan ang ebidensya na talagang tayo ay justified. Okay? Sabi sa James 2:17, faith without action is dead. So, ang pagkaunawa ng Catholic, di kailangan natin ng action para para mabuhay. Hindi ganon. Hindi meritorious ang sinasabi natin. Na ang ating pananampalataya, dapat nagbubunga ito ng work. So, at yun ay justifying faith. Ibig sabihin, pag justifying faith, yun ay saving faith. Hindi siya blind faith. Okay? Hindi siya false faith. Letter C, not by imputing faith itself an act of believing or any other evangelical obedience to them as their righteousness, but by imputing Christ obedience. So, Arminians, ito naman, ang target naman ng mga framers dito, yung Arminians, argue that the act of believing is the cause of justification. Isa na goal dito si Thomas Collier. So, pagpapakita nito na kaya sila na-justify kasi meron silang act of believing. Naniniwala sila may elect, kaya sila inelect kasi maniniwala to si Eunice, kaya i-elect ko siya. Or, ang pagpapakita nila ng justification ay naniniwala ako. Dahil sa paniniwala mong yon, ikaw ay masisave. Hindi na doon sa proper or right object. Okay? So, ang notice lang natin dito, the Reformers argue that faith is the instrument and just the receiving hands, but not the act. Diba? We are justified by or through faith. Yon ay response. Hindi natin sinasabi, we are justified because I have faith, because we have faith, because of faith. Lagi by at through. Yun yung ginagamit ni Paul. Okay? Kasi pag because, works na yun. Point. Faith is looking away. Ang faith kasi, faith is looking away from yourself and trusting the person of Christ and His work. So, ang faith natin, hindi yung ang lakas ng pananampalataya ko kay Kristo. Parang, pag sa unang rinig mo, may Kristo, may pananampalataya, ang galing. Pero ang lakas, ibig sabihin, dahil sa paano yung mahinang pananampalataya, hindi masisave? So, ang doon, ako ay nananampalataya sa ginawa ni Kristo. Okay? So, yun ay yung biblical na view natin. Sabi ni Benjamin Kitch, all our Orthodox divines agree with us that faith, neither as a habit or grace or as an act, much less in respect of the fruit thereof, justifies us. When therefore 'tis said we are justified by faith, it intends not any moral or physical causality in faith as a qualification, but only by virtue of the object it apprehends. Mr. Bradford, that holy martyr, said that the action itself of believing, as it is a quality in man, that do so deserve, but because it take the dignity and virtue from the object, Jesus Christ. Okay? We are saved by the virtue ng ginawa ni Christ sa cross. At we receive it by faith, hindi by the virtue. Ang nangyayari kasi, nakukuha na natin yung imbis na yung object natin si Christ, yes, nandun yung pangalan ni Christ, pero yung object dahil meron akong malakas na faith. Meron akong faith dahil sa faith ko. Pero dahil sa ginawa ni Christ, kaya ako na-save. Kaya ako na-save at na-receive ko yon by faith. Number 3, imputation of Christ's righteousness, but by imputing Christ active obedience unto the whole law and passive obedience in the death for their whole and soul righteousness. Ito yung passive and obedience. Pag passive, ito yung sincere and willing obedience to the law ni Christ, law of God. Ito yung in-achieve throughout the life of Lord Jesus Christ. Ito yung pag-fulfill ng requirement, nire-require ng Diyos sa kanyang batas na perfect obedience. Yun yung
active obedience. Yung passive obedience naman, this is the humiliation. Ito naman yung kung kanina, to fulfill the requirement of the law, ito naman ay willing to offer himself to suffer the penalty of the law. So, to fulfill, active, at to suffer na hindi naman niya ginawa na mga kasalanan, yun naman yung passive. So, sabi, note natin, this is when he willingly offers himself to God in a lifetime suffering, not just what Christ did on the cross in his death. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin na nasa cross, yun lang yung passive. Yung 33 years niyang pamumuhay, yun yung active. Hindi. Sabi nga ni John Murray, ito, nabasa ko na to last time, di ba, sa Christology natin, it is our Lord's whole work of obedience in every phase and period that is described as active and passive. And we must avoid the mistake of thinking that the active obedience applies to the obedience of His life and the passive obedience to the obedience of His final sufferings and death. Simula nung bata siya, ang motivated na siya ng active, susundin ko ang Panginoon, ang Diyos, to glorify Him, at susundin ko din yung napag-usapan namin, di ba, yung transaction namin nung eternity past, na ako ay mamamatay sa cross dahil sa pagmamahal ko sa church. So, habang siya ay nabubuhay, magkasamang naglalakad yung ganong nasa isip or nasa puso ng Panginoon. So, ang punto, Christ's entire life was an act of obedience and the cross was ultimate culmination of that obedience. It is to glorify the Father and to meet all our needs. So, yes, lahat ng kanyang pamumuhay ay may obedience, act of obedience, passive at active, pero ang culmination of that obedience ay yung kanyang pagpapapako at pagkamatay sa cross. Nandoon yung highlight. Hindi pwede maging highlight yung Christmas, yung incarnation. Though importante, pero ang dapat nating i-preach at kilalanin at pinampalatayaan na sinasabi ni Paul ay si Christ crucified. Yung Christ na nasa cross na namatay para sa iyong kasalanan. Na sumalo ng galit, sumalo ng mga penalty ng pagsuway mo sa batas ng Diyos sa kanya napunta. Hindi yung, ako ay naniniwala sa baby na Christ na nasa sabsaban, ang cute-cute niya kasi. Hindi ganon, no? Though, ino-honor natin kasi yon ay manifestation ng kanilang pinag-usapang decree ng Trinity. 'Di ba? Na may transaction, may pagpaplano na i-redeem ng Diyos ni Christ ang lahat ng ibinigay ng Diyos, mga inelect. At pupunta siya dito para ipako sa cross at mamatay para magkaroon ng redemption yung mga elect. Paano i-apply? Ito ay by the Holy Spirit, by faith. Okay? So sa lahat ng may pananampalataya, ang nag-a-apply nun, sino? Si Holy Spirit naman. Okay? Kaya hindi pwedeng Christ lang or Ama lang or Banal na Espiritu. It is a triune God act of salvation. Okay. Negative imputation, dalawang imputation, judicial imputation. Ito yung pag-impute ng sin to the elect, sin of the elect to Christ. No? Lahat ng guilt natin napunta, bore kay Christ on the cross. Ito, mababasa natin ito sa Romans 5:12, 5:12, 18, 19. Sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. So lahat ng guilt ng tao ay naipasa kay Christ. Paano naman nakuha ng tao yung guilt nila? Kay Adan. Na-impute sa kanila yung sin. Teka lang, ito yon yung si Adan, tapos nagkaroon siya ng pagkakasala, naapektuhan yung buong mundo, naging makasalanan yung buong mundo, at nagkaroon ng kamatayan ng buong mundo. Yan ang imputation kung paano nagkaroon ng kasalanan ng lahat ng human race.
Ang positive imputation naman, positive imputation, it is the merit of Christ's obedience, righteousness, and it is imputed to the believer. So, pagpapakita kung tayo na-impute natin yung sin natin kay Christ, si Christ naman ay nag-impute ng righteousness sa atin by faith. Automatic ba itong may-impute? Hindi. Ito ay makukuha lang natin by faith. The imputing of righteousness does not actually make the sinner righteous. All our righteousness is on the ground of Christ's merit. So, yung ating, paano ito nangyari? Si Jesus Christ, pumunta siya para sa mga elect. Yung mga elect na yon, makasalanan ba? Hindi. Makasalanan at siya ay namatay, napako sa cross, nagkaroon siya ng buhay, nagbigay siya ng buhay sa lahat ng mga elect na mga makasalanan. Okay? So, ang tawag ni Martin Luther dito ay simul justus et peccator, both just and sinner. Okay? Dependence on Christ, Christ and Christ alone is our righteousness. Warning, ayun, ito pa, inanote ko na lang din, this is often mistaken as an act of decisionism. Ay, gusto ko nang tanggapin si Christ, pupunta siya dito sa altar, pipila, tapos maghihintay ng prayer, sinner's prayer. So, hindi siya biblical, hindi natin siya ginagawa. Ang punto kasi rito, si Christ is our ground of salvation, not by our good works. Yung ating pagdidesisyon, yan ay good works. Kasi hanggang di ka nagdidesisyon, hindi ka masisave. So, parang ang dating, ang decisionism, walang confrontation ng iyong kasalanan, pumunta ka lang dahil gusto mo lang masave, hindi siya saving faith. At napagkakamalian na ito yung faith na sinasabi na dumedepende kay Christ, yung paglapit sa altar at pagpe-pray. So, hindi rin naman ako Diyos para sabihin na hindi yung mga tao na yon ay So, I extend grace dun sa mga pumila na yon. Na malay natin nakarinig sila ng gospel doon. Though sila ay nakarinig ng mga prayer ng sundan niyo ako, sabi mo yung pangalan mo, ako. Yung gano'n, yung paulit-ulit, no. Malay natin, hindi natin alam, no. Though hindi normal. Ang normal kasi ito ay by faith, repent and believe the gospel. Hindi natin masabi rin kasi yon. Pero hindi natin pinapractice kasi nga hindi siya normal, hindi siya biblical. Kaya wag natin siyang lahatin kasi mali natin. God act or moves in mysterious ways na hindi natin sa sukat akalain. Kinilos pala siya ng Panginoon doon. Okay? So, di ko rin naman sinasabing lahat pwede naman tawaging Christian. Ang inaano doon, lumapit ka ngayon, ang mandato sa iyo, kung wala ka pang pananampalataya kay Christ, magsisi ka, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at paniwalaan mo ang ginawa ni Christ sa cross, na siya ay namatay sa mga makasalanan tulad ko at tulad mo. Okay? Kung wala ka pang faith, baka alam lang natin yung doctrine, alam lang natin yung gospel, iba yung pananampalataya talaga. May tatlong element, notisya, assensus nga. Hindi, notisya muna notisya, assensus, fiducia. Okay? So, kailangan may pumasok na knowledge dyan, which is yung gospel. Yung assensus, kailangan may conviction. Ay, oo nga, ako ay sinner, siya ay savior. Kailangan mo ng fiducia, ito yung pag-trust na, pagbigay or pag-submit mo na ng buhay doon. Okay? Divine source. Ang divine source, huling-huling line ay faith. It is God who give the faith. It is gift from God. Noting that our salvation from first to last is not of ourselves. Okay, so we don't believe that God believes for us. Hindi natin iniisip, paano yung kuya? Siya nagbigay ng faith? Siya rin ba nananampalataya at naniniwala para sa atin? Hindi. God who works faith in our hearts and exchange our nature so that we are able to exercise faith in Christ.
God gives us faith and we believe faith does not originate with us. It is a divine work that lasts until we see Him in heaven unless this work of grace takes place. Di ba? Pag nasa heaven ba, kailangan pa ba natin ng faith? Assignment niyo yan, ha? Di ba? Merong faith, hope, and love, and the greatest of all is love. Bakit hindi faith? So, alam ko, nasabi ko na ito sa inyo dati. Yan. So, assignment niya. Ephesians 2:8-10. Ayan. So, pagdiin sa atin na ito ay grasya ng Panginoon. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for God's work, for good works pala, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, pagpapakita, ito ay by grace, ang faith mo ay galing sa Panginoon, repentance mo galing sa Panginoon, salvation mo galing sa Panginoon. Okay? At para maging meron ka, sabi nga kanina, no, sa sermon natin, Brother Nico, para magkaroon tayo kung meron man na tayo ay kinailangan na i-contribute do sa ating salvation, ito ay yung ating sin. Originally kay Edwards. Okay? So, ayun. Conclusion, we must give all the honor and attribute to God's work of salvation. Our confidence in our justification must be cultivated all the more for Christ's work and merit is counted to us by faith. Okay? So, ito ang buhay ng isang believer. Hindi lang netong New Testament times or church era na tinatawag nila. Pero alam niyo po, ito ay gumagana na Old Testament pa lang, sila Abraham, sila Moses. Through faith alone, sila ay naliligtas. Sila ay nag-justify at nakakount ang righteousness ng Panginoon sa kanilang buhay. Ito ay sa paniniwala. Kaya kung tayo, wala pa tayong paniniwala sa Panginoon, talagang i-reassess natin. Huwag tayong maging complacent sa mga ginagawa na natin. Nagiging prayerful ako, napaperfect ko yung pag-attend ko, nagkakaroon ako ng hunger sa pagbabasa or sa mga pakikinig ng sermons. Hindi yan na nagiging basihan. Ang basihan ay yung work ni Christ. Kung yan ay nagdudulot ng fruit, ang magsasabi lang na tunay na fruit yan na galing kay Christ ay si God. Pero we can claim by faith na we are justified. Yun yung confidence natin. Hindi naman tayo na, ano ba, save ba talaga ako o hindi? Normal lang na tayo ay magkaroon ng doubt. Paano man normal? Ako ba ay nagkaroon ng pananampalataya ba sa Panginoon? Kasi nagkakaroon pa ako ng sin. Normal yon. Ang hindi normal, sinave ba talaga ako ng Diyos? Bakit ganito pa ako? Bakit marami pa akong sin sa buhay ko? Powerful ba talaga ang Diyos? Kaya wag nating sisihin ang Diyos. Kung pag-uwi natin sa bahay, sinful pa rin tayo. Wag nating sisihin ng Diyos. Pag-uwi natin sa bahay, matigas pa rin yung puso natin. Hindi pa rin tayo nakapag-forgive, hindi pa rin tayo nakapag-accept, hindi tayo nag-love, hindi tayo namumunga. Huwag natin sisihin ng Diyos kung siya ba ay nagsisave o hindi. Sisihin natin ikaw kasi may mga mandates siya. At sabi niya, we have to exercise our work, our salvation. Diba? Kailangan natin yon i-exercise by faith. Okay? So, yun lang. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa